Tapos ngayon, sabi niya, yung kontra fake news. O, ayan, o. Kontra fake news daw. O, sige, pakinggan natin tong balita niya tungkol sa kontra fake news. Isa yung numero 1 fake news. Muli namang nagbabala ang palasyo sa mga nagpapakalat ng fake news laban sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid nilang dumadami ngayon ang mga naglipa ng maling impormasyon. Kabilang anya dyan ang umano'y humihinang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos, pati na kawalan daw ng aksyon ng gobyerno sa nangyayaring krisis. Kahapon sa pangunguna ng Pangulo sa paggunita ng Araw ng Kagiti. Sa kayo sumagot dyan sa comment section. Do you believe walang ginagawang aksyon ang gobyerno sa problema natin ngayon? Kanina lang kinuwentohan ko kayo patungkol doon sa non-political na grab driver na nasakyan ko pauwi ng bahay kanina from the airport. Galing ako ng Davao City. Oh, yung kinwento niya na hindi ako political. Wala naman kasing may tutulong talaga sa akin niya sa pang-araw-araw eh. Kasi trabaho ng mga taga-gobyerno na magtrabaho para sa bayang Pilipinas. Ako, trabaho ko yung ekonomiya ng pamilya ko. Mapakain yung pamilya ko, mapaaral sila. Kung aabutan kami ng pamahalaan ng programa, maraming salamat, responsibilidad man nila yan. Pero yung away politika na yan, wala yung may tutulong sa akin eh. Stress pa yan. Ngayon, dahil sa nangyayaring ito sa Pilipinas, wala na akong magawa, wala na akong solusyon. Lahat na, hindi na ako halos natutulog. Pag nagbiyahe ako, 12 hours. Usually, dapat ang taon, tatrabaho lang yan, 8 hours. Pero 12 hours na akong nagdadrive. Pero kulang pa rin. Kailangan ko bang gawing 14 hours, 16 hours? Wala na akong tulog nun pag ganun. So, nagsasakripisyo na ako ng sobra-sobra pero hindi ko na masolusyonan. Kanino ako tatakbo? Tatakbo ako ngayon sa gobyerno dahil doon nagiging political sila. Dahil sa hirap ng nararanasan nila, napapatanong sila, ito bang presidente natin may ginagawa? Anak ng tinapay. Tapos biglang makikita mo sa Facebook, sa dyaryo, putang ina niyan, impeachment? Anong klase yan? Hindi naman yung impeachment, kahit naman ma-impeach si Inday Sara, putang ina, problema ko pa rin ngayon, bukas, at magpakailanman. Kung papaano ko iraraos tong pamilya ko. Ano may tutulong sa akin ng impeachment na yan? Lahat ng tao ganun na sinasabi. So imagine na, for a person that is not political, hindi siya pro Duterte, hindi siya anti-Marcos, ano lang talaga siya? Araw-araw na nakikipagsapalaran siya para sa pamilya niya. Inuubos niya yung kanyang focus, attention sa pamilya niya, hindi sa away politika. Pucha yan, dahil daw sa hirap na nararanasan nila, nagiging daw silang political eh. Kaya nga naiintindihan daw niya kung nagagalit yung mga tao sa administrasyon. Kasi sa sobrang hirap ng nararanasan ng mga Pilipino. Kasi, oo nga naman. Ang problema ng bayang Pilipinas, pagtaas ng presyo ng bilihin, gasolina, uncertainty, security of tenure, bahay, kotse, lupa, babae. Yan ang mga problema ng mga Pilipino eh, hindi ba? Tapos, pucha si Inday Sara, gusto mong ipa-impeach na pinaprioritize mo. Na para bang, pag na-impeach siya magi-snow na sa Pilipinas. Gago pala kayo eh. Ilang netizens ang pumuna na artificial intelligence o AI umano ang mga video. You know what? Yung mga tao sa social media, you cannot blame them for speculating. Why? Wala kayong ginagawa. Pangalawa, hindi ka nagpapakita. Pangatlo, medical bulletin lang ilalabas ninyo. Pang-apat, drug test result ilalabas ninyo. Hindi nyo magawa. So, anong gagawin ng Pilipino? Manguhula. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung si Inday Sara, pinahaharap natin sa kamera, sa hearing. Dahil, para para mapatunayan niya na wala siyang kasalanan. Ba't hindi natin gawin kay Bongbong? Nahingan natin siya, i-require natin siya ng medical bulletin at saka ng drug test result. Para ma-assure niya na wala siyang problema, na hindi siya depektibo. Ba't kay Inday Sara nag-a-apply yung ganun na guilty yan kaya ayaw humarap? Bakit kay Bongbong hindi natin pwedeng i-apply yung may cancer yan, hindi naglalabas ng medical bulletin. Addict yan, hindi naglalabas ng negative drug test. Hindi natin pwedeng gawin kay Bongbong. Tapos kay Inday Sara pwede natin gawin kaliwat kanan. Sinasabihan si Inday Lustay. Inday magnanakaw, Inday ganito, Inday... Araw-araw ginaganyan siya. Tapos, pag kasi Bongbong Marcos yung ginaganyan, putang ina, magdidemanda kayo. Abay, gago pala kayo eh. Tangina ninyo, pera pa ng taong bayan yung ginagamit nyo para panghabla. Magnanakaw na nga kayo, di umano. Ay lang yan, sinasayang nyo pa yung pera ng taong bayan para magsampa ng demanda. Sinasadya ba? At alam naman natin kung ano yung mga fake news na naglalabasan. At inaanyayahan na rin po namin, gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news. Putangin na yan na naman. Gagawa na naman daw sila ng website para isumbong.
Gumawa kayo ng website para isumbong yung mga ghost project ng DPWH. Putang ina ninyo, ano nangyari? Wala. May nakulong na? Wala. Ang nakulong, putang ina, yung mga hindi dapat makulong. Yung mga dapat makulong na mga most guilty, putang ina hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong. Ngayon gagawa na naman kayo ng website, putang ina ninyo, portal kung ano man yan. O dapat ang gawin nyo, portal sa impyerno para magpunta na kayo lahat dun eh. Putang ina ninyo eh. Gagawa na naman kayo ng portal para pagsumbungan. Nino, pagsumbungan ng mga troll army nyo. Alam mo, Claire Castro, mapupuno ng sumbong sa iyo yung portal na yan. Maniwala ka, isasara niyo yan, 3 oras pa lang nakakaraan. O, pag inap niyo yan, 3 hours, magsasara yan. Bakit? Putang ina, puro ikaw isusumbong dyan, Claire. Kayong dalawa ni Bongbong. Kayong dalawa ni Bongbong ang pinuno ng fake news sa Pilipinas. Tarantado kayo. Oo, kayong dalawa ni Bongbong, mag-amo talaga kayo, parehas kayo sinungaling eh. Walang hiya kayo eh. O pag nag-up yan, putya makita mo to, tatad na rin ng sumbong yan. Fake news to, sino? Si Claire Castro. Gago pala kayo. Ako to eh. Tingnan mo, Claire Castro, putang ina, mapapahiya kayo dyan sa gagawin nyo na yan. Na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan. Putang ina niyan, buti pa yung fake news, hindi nyo tutulugan. Pero yung problema ng Pilipino, hindi nyo tinutugunan. Tarantado pala kayo eh. Gago pala kayo eh. May oras sa fake news. May oras sa fake news pero walang hiya. May oras sa fake news pero walang oras sa na tugunan yung mga mga problema sa Pilipinas. Walang hiya ka. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang